Royce Esnagit, Sibal News 5. Narito ang aksyon weather. Summer na mga kapatid, kaya mararamdaman na ang init ng araw, lalo na sa Metro Manila. Pero bakit nga minsan parang malamig pa rin? Di pa rin kasi nawawala ang wind convergence o ang pagsasama-sama ng mainit at malamig na hangin. Dahil dyan, makakaranas ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao bukas. Punta naman tayo sa Tokyo kung saan uulanin pa rin ang ating mga kapatid. Pero okay to, sabi ng DOH, dahil ligo ang swak na katapat ng radiation. Ingat nga lang at baka magkasipon naman. At wala pa rin dapat ipangamba ang Pilipinas dahil pasilangan pa rin ang bugso ng hangin sa Japan. Punta naman tayo sa Libya. Habang tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan ng puwersa ni Gaddafi at ng iba pang bansa, magiging maaraw doon bukas. Ngayong pa-relax-relax na lang sa Myanmar ang Azkals, tamang-tama to dahil perfect ang weather doon bukas. At yan muna ang action weather. Back to you, Erwin. Handa na raw si Ombudsman Merceditas Gutierrez na harapin ang impeachment trial niya sa Senado. Kasabay nito, muling nagpatutsada ang Ombudsman sa mga kongresistang namulitika raw para ma-impeach siya. Ikwento mo, Trish Roque. Palaban pa rin na humarap sa media si Ombudsman Merceditas Gutierrez kahit pa nagdesisyon na ang Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Buwelta ng Ombudsman, na politika lang ang botohan ng mga kongresista para ma-impeach siya. I had hoped that members of the House of Representatives would uphold the rule of law by not tolerating or acquiescing to acts that defeat it. Pakiramdam din daw ni Gutierrez, hindi siya binigyan ng due process at ginigipit lang siya ni Justice Committee Chairman Neil Tupas. From the start, I received no fair treatment from the House Justice Committee. More so from its chairman, Representative Neil Tupas Jr., whose father is facing a graft charge filed by my office with the Sandigan Bayan. Hindi naman naitago ng Ombudsman ang sama ng loob sa kinahantungan ng kanyang higit 2 dekadang paninilbihan sa gobyerno. Nakakalungkot sa paglilingkod mo sa gobyerno ng pagkatagal-tagal at iningatan mo naman ang iyong pangalan at nagtrabaho pa naman ng gusto at magkakaroon ng ganitong pagsususpetsya at pag-aakala na wala namang base ay nakakalungkot. Sa kabila nito, handa raw siyang humarap sa impeachment trial sa Senado para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kampante siyang inosente siya sa mga bintang at wala siyang ginawang kasalanan. The two complaints are very weak, not based on no evidence that will show that I am guilty of betrayal of public trust. Suportado naman ng mga empleyado ng Ombudsman ang kanilang boss. Nagpaskil sila ng ilang papel na may mensahe ng pagsuporta. Binigyan pa nila ng bulaklak ang Ombudsman. Nasa tabi lang kami ni Ma'am, nasa likod, nasa harap niya, nasa paligid niya kami at sinusuportahan namin siya, pati na rin ng institusyon, ang Office of the Ombudsman. Pinaghahandaan na ngayon ng mga abogado ni Gutierrez ang magiging depensa niya sa Senado. Kabilang sa mga volunteer lawyers na magtatanggol kay Gutierrez, sina Attorney Anacleto Diaz at dating Justice Serafin Cuevas. Umaasa naman si Gutierrez na magiging patas ang Senado sa gagawing paglilitis. They will be fair and independent-minded and as I always say, they will just rule on the basis of what they think is proper, legal, right? Trish Roque, News 5. Mahaba ang naging karera sa politika ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nagtapos si Gutierrez sa Ateneo de Manila University Law School noong 1972. Dito naging kaklase niya si dating First Gentleman Mike Arroyo. Pero sablay ang unang try ni Mercy sa bar exams. Sa Take 2, ganap na naging abogado si Mercy. Mula nang makapasa noong 1983, nagsimula na siyang magsilbi sa gobyerno. Naging legal officer siya ng Philippine Aerospace Development Corporation at ng Philippine Presidential Office. Nanungkulan din siya sa National Economic and Development Authority. 2 beses din niyang pinamunuan ang Justice Department bilang Cabinet Secretary. At noong December 1, 2005, naging kauna-unahang babaeng hepe ng Office of the Ombudsman si Gutierrez. Nangyari ito sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Arroyo.
hindi ito ang unang pagkakataong na-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. Pero mula 2000, si Ombudsman Merceditas Gutierrez pa lang at dating Pangulong Joseph Estrada ang lumusot sa Kamara ang reklamo. Ikwento mo, Eric Montas. Si Erap ang kauna-unahan at pinakamataas na opisyal na na-impeach noong November 2000. Ang kaso niya, graft and corruption, pagtanggap ng suhol habang nasa pwesto, at betrayal of public trust. Pero noong January 16, 2001, naudlot ang impeachment trial ni Erap sa Senado. Hinarang ng mga kaalyado niya ang pagbubukas ng key evidence sa kaso, ang second envelope. Nauwi ito sa walkout ng prosekusyon sa paglilitis at sa walkout ng masa na ang ending ay EDSA 2. Napatalsik si Erap nang hindi natatapos ang paglilitis. Naging pangulo ang kanyang bise, si Gloria Macapagal Arroyo. 6 na taon matapos ang impeachment trial, hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan si Estrada sa kasong plunder. Pero noong October 25, 2007, inauswelto siya ng Pangulong pumalit sa kanyang silya. November 2001, sinampahan din ng impeachment complaint ang isa ring ombudsman na si Aniano Desierto dahil sa pagtanggap umano ng suhol kapalit sa pagdribol sa isang kaso. Pero January 2002, isinampa ang pangalawang impeachment complaint laban kay Desierto dahil sa nangyaring hocus-pocus umano sa 5.3 billion peso tax credit scam. Ang dalawang reklamo na-dismiss sa Kongreso. Retirado na ngayon si Desierto. August 2002, sinampahan ng NAMFREL ng impeachment complaint si dating COMELEC Commissioner Luz Viminda Tangcangco. Sabi ng NAMFREL, palpak na nga ang ginawang paghawak ni Tangcangco sa planong automated elections noong 2001. Overpriced pa ang kontrata para sa voters registration system. Pero dinismiss ito ng House Justice Committee noong October 2002. October 2003, si Chief Justice Hilario Davide naman ang humarap sa impeachment complaint. Questionable raw ang ginawang disbursements ni Davide sa Judiciary Development Fund. Umabot sa Korte Suprema ang usapin at noong November 2003, sinabi ng SC na unconstitutional ang impeachment complaint kay Davide. Si dating Pangulong Gloria Arroyo, 4 na beses sinampahan ng impeachment complaint. Noong 2005 dahil sa Hello Garcia scandal. 2006 dahil sa umano'y pagtanggap ng payola mula sa sugal, abuse of authority, paglabag sa karapatang pantao at political killings. 2007 dahil naman sa kontrobersyal na NBN-ZTE deal. At noong 2008 para naman sa pinagsama-samang 7 reklamo laban sa kanya. Lahat yan shoot sa basura ng Kamara. At matapos ang 9 na taong panunungkulan, naging congresswoman pa ang dating Pangulo. Eric Montas, News 5. Sa puntong ito, makakasama natin ang ating resident legal advisor na si Attorney Mel Santamaria. Magandang gabi po, Attorney Mel. Magandang gabi, Erwin. Yes, sir. Ngayong nasa kamay na ng Senado ang kaso, ano po ang inaasahan nating mga susunod na hakbang? Magbabalangka sila ng kanilang alatuntunin o procedure sa impeachment trial na ito. Pagkatapos susumpa sila bilang maestrado at patatawag na nila ang sinasakdal at ng sasakdal. Bibigyan nila ng pagkakataon magkaroon ng opening statement yung mga abogado ng mga partido. Tapos ang unang maghahain ng ebidensya ay yung nagsasakdal. Susunod ang sinasakdal at magkakaroon ng closing statement at pagkatapos ang paghahatol na ang susunod. Alright. Pwede po bang magpatuloy ang isang nasasakdal tulad po ni Ombudsman Gutierrez habang dinidinig itong impeachment? Wala namang batas, Erwin, na magpapatigil sa kanya na patuloy ang kanyang trabaho. Kaya pwede niya pang magpatuloy sa kanyang trabaho. Pero kaya nga dapat tingnan natin ang mga alituntunin na gagawin ng Senado. Kung ang Senado ay merong requirement na hindi dapat siya muna magtrabaho kasi he might influence the evidence kasi anday mga ebidensyang nahandun sa ombudsman ngayon, pwedeng gawin ito. Kaya depende yan sa requirements ng Senado, pero sa batas ngayon, wala talaga makakapagpigil sa kanyang patuloy ang kanyang itrabaho. Kung sakali pong mag-resign na lamang si Ombudsman Gutierrez, itutuloy pa rin po ba itong